Maganda to, harap-harapan. Guys, mamaya ako na yung trabaho mo dati. Mas alam mo pa yung buhay ko. So, nakita ko, sabi ko, parang na-hold up ko to ha. Tikim nito. Ay, Grabe yung word ha. Titikim nito. Tikman mo kaya ako. pero, Cheers to Rolly Rolly-Poly. Huwag nyo nang... So ngayon, nag-invite kami ng isang vulcanizer. Major in welding. Mga katarantado. Dancer ako boy ng Adonis. Trabaho mo. So, ayun, magnanakaw sa Pinas. Nagre-repair. Nagre-repair. Eh sabi ko, mas malaki. Ang hirap. Kaya na-interview to, wala tayong matututunan sa akin. Kasi malaki naman kitaan sa riding in tandem eh. Kinilig. Parang yung salary dito, 1 week ko. Sa 1.5 year, natuto akong magluto ng iba-ibang miguring. Iba-ibang flavor. Yung miguring, di ba dry lang? Nilagyan ko ng sabaw, boy. Nilagyan ko ng ketchup. Napay spaghetti siya, boy. Oo, ganun nangyari. Literal, ganun nangyari. Tapos nanonood ako ng YouTube noon. Sabi ko, pwede rin siya maging palabok ah. Ang dami ko nagawa. Oh, boy. Tapos nilagyan ko pa ng gatas, puta, lasagna. Cheese. Gago, ganun ang nangyari. So sabi ko, Shoutout mo naman, Migoreng. Miguring, shoutout sa Miguring na bumuhay sa akin isa't bumuhay ka kalahating ba? taon. Hindi siya dumaan sa pagkabata, boy. Dumaan siya sa balbon. Kung ano ka, walang-wala ka sa Pilipinas, ganun pa rin yung attitude mo. Mas mahirap sa Pinas. Which is, mag-ibang bansa ka, ipon ka kung gusto mong umuwi, okay yun. Saka yung number 1 dito sa Australia is medical. Gawa kang humble ng Australia. Ano ako doon doon sa kwento ni Jabaran, grabe no. MMK, no? Tapos, galing. Ano yung Spider-Man na lumabas? Dami na. Dami na. Dami na. Kaya ako gustong-gusto doon, hinihintay kong lalabas yung gagamboy. Oh! Ano yung kanta na lagi mong pinapakinggan o kaya sa playlist mo? Ano ba? Hisap mata. Sa mata. Dahil sa mata ko, kirat mata. Tanggalin mo na. Parang ganun na yung naalala ko eh. Tapos parang natusok ako. Doon nung natusok ako, paglabas sa akin, sabi ko, putang ina yung tatay ko. Tinamaan ako sa... Kaya nagkaganti yung mata ko. Disclaimer. The views and opinions expressed by the host, guests, or users are their own and do not necessarily reflect the official policy or opinions of After Hour Session Podcast. Any content provided by individuals is intended for informational purposes and entertainment only and should not be interpreted as representing the views of After Hour Podcast or their collaborations. Alright, welcome back to another episode of the After Hour Sessions. Welcome back guys. So pang third episode na namin to. Welcome. Back. Hectic ang schedule na medyo. Oo. Ito. Nakakuha tayo ng pwesto ngayon. So, welcome back. So, before we jump into today's topic, we've got to give a huge shout out sa friends namin from Rolly-Poly. So, makikita nyo, we have drinks. So, nag-collab sila with us para ma-promote namin tong Rolly-Poly. So, it's a local business, family-owned, right? Family-owned. So, shout out sa Rolly-Poly. Thank you for doing this collaboration with us. Thank you so much. Yan. Salamat. So, during this episode, Kamusta kayo? Kamusta mga weekend naman? Ikaw, busy ka? Oo, busy. Actually, kagagaling ko sa work kanina. Sa night shift ka guys. Kaya sa night shift. Gusto na nga mag-resign eh. Tapos. Ayun, kagagaling ko sa work kanina. Pero, syempre, meron tayong palaging time para sa podcast natin, di ba? Trabaho na to eh. Oo, syempre. Ikaw, kamusta trabaho mo? actually, I've come down with the flu, so whole bilang ako naka-sick leave. So, sakto lang. Yun, no? Uso kasi dito ngayon kasi winter. So, pero okay naman. Masarap breakfast ko kanina, so masarap gising ko. Ako naman medyo busy rin. Lagi naman busy sa restaurant. Yung Filipino night nga. Punta kayo guys ha. Every Tuesday yun. Next week namin na specialist, kare-kare na ulit. Sa North Shore yan. North Shore Tavern. North Shore North Shore Tavern. Tavern. Filipino dyan sa Townsville. Shout out. Oo, syempre. Free kiss Lagi kami at merong free na, ano dyan eh, free pizza. may free kiss at free pizza kay Paul. Meron pa rin bang free chicken skin? Oh, Ayun, Bibigyan ko yun. ng chicken Yun. skin. Chicken skin. Kaya nga eh.
Oo. So, yun ang nangyayari sa week namin, guys. So, ayan. So, today, meron tayong guest, di ba? Ayun. Nakita nyo naman, may extra na mic tayo. Meron tayong extra na mic, guys. Tinan nyo Oo. ba? Pero mamaya, papack up na natin yan. Sa first episode and second episode, binabanggitin natin to lagi. Oo, Si yun. Jabar, si Jabar. Si Jabar. Yes, welcome. Sino pa nga ba? Hi! Welcome, Jabar. Welcome tayo dito. Ayun. Sige. Gusto nyo bang mabuwisit? What's up guys? First time ko na. Ayun. First time mo. Pre, kamusta? First time and last time. Nauutal ka ako lang to. Hi guys! Pakilala ka muna, Jabar. Ako nga pala si Jabar, 23 years old, from Taguig. Ayun. Mga single dyan, yari kayo sa asawa ko. Yan mo si Jabar, oh. Pero may nakita ko yung sponsor niya, pre. Ayos Oh, na. yan. Rolly Oh. Polly. Shout out nga pala sa drinks. Thank you sa free drinks. Excited na Sa ako matikman. collaboration. Iinumin namin yan, maya-maya. Tatry natin Maya ba? Hindi na ako pa-interview. Hindi, joke lang. Sige, mamaya na. Hindi, sige, kuha na tayo. Oh. Mamaya na. Anong favorite nyong drink? Sige, kamusta mo? Malunggay. Wala pa malunggay. Hindi siya malunggay. Ano tawag dito? Malunggay. Strawberry matcha. Strawberry matcha. So guys, meron silang strawberry matcha. So later on, may titigim nito. Ay, Grabe yung word ah. Titikim nito. Tikman mo kaya ako. pero ang paborito ko, chocolate talaga. Pero feeling ko, mag-ice latte ako. Ayun. So, Ayun. Ako naman, lagi ako ang kape naman kasi coffee lover talaga. Ano pa nga ba? Di sa akin na yung ice choke. Oh, yung natira akin yan ah. Sa'yo yung mocha pala. Ano to? Mocha. Mocha. Shout out nga pala Rolly pabuksan Polly. natin. Pabuksan natin. Cheers. Chase muna tayo. Inuman lang to eh. Shake ba to? Alatang di, Lubig ba? alatang di marunong Makikita pre. nyo yung, Parang hindi matabang pre. yung Tubig bottle yelo lang nila ako. parang can. So, bubuksan mo siya. Ganda ng packaging, di ba? Maganda yung packaging. Ang yaman Kaya na. ngayon, ilagay nyo sa rep, bukas ka lang. Kayo na pa ako rito pre. Hindi natutunaw yung yelo. Cheers muna, cheers. cheers tayo. Cheers. Cheers to Rolly Rolly Polly. Rolly Yun. Polly. Mati yung ano. Oh, tara na. Tama na to. Sarap. Sarap na. Mm-mm. Sarap nito boy. Swak yung sweetness. Ang sarap nung yelo. Diba? Kung di Yung mo lamig. nilagyan, Oh boy, binila ko yung yelo. Aba nakababad eh. Refreshing. 8. Ayun, ayun. Hindi kayo maubos Thank you sa ko na Rolly doon. Di ba Polly. tayo tapos dito? Kuntiin ko lang. Kuntiin ko lang. Oh, Diba si Jabar? O, teka. Ayan. O tara, nakakabahan ako boy. Di ako sanay sa ganito. Ano bang gusto niyo malaman sa akin? Ano yan? Yung last episode kasi diba nagsabi tayo na mag-invite tayo ng mga chef, mechanic, para sa mga viewers natin sa Pilipinas. Kung yung mga gustong aspiring nga, gusto mag-Australia. Huwag nyo nang... So ngayon, nag-invite kami ng isang vulcanizer. Ayun. Major in welding. Oh, yan. Ito na guys, yung promise namin sa inyo. Yung mga Hindi, para lang may idea si Jabar kasi from last 2 episodes namin, nababanggit yung pangalan mo dito sa Hindi ako makatulog eh. Ano ba mapilig sasabihin nyo sa akin? mga katarantado. Maganda to, harap-harapan. Guys, mamaya makikita nyo kung bakit laging mukhang tulog si Jabar. Pasmado. Pag tinanggal nyo yung shades niya. Pwede bang wag na lang? Hindi, Masyadong mamaya, personal. Makikita nyo yung totoong kagapuhan ni Jabar mamaya. Pero may ginagawa mo, Jabar, na trabaho? Yun, sa Pinas dito. Dito. Gusto mo sa Pilipinas muna. Pilipinas muna. Ano, Sa Pilipinas, background mo sa boy. Pilipinas. Ano bang ginawa ko sa Pilipinas? Di ba Riding sabi in mo, tandem. di ba- Riding in tandem. Hindi ba sabi mo dati, naging dancerist ka? Dancer ako, boy, ng Adonis. dancerist yan. Proud ako, boy, na naging Adonis ako. Yung Ay, brief ko seryoso nga. yan? Oh, boy. Oo, talaga. Yung brief ko nga, Hanford eh. White. Oo, totoo yan. Tapos, inaabutan ako rito ng 5,000. Saan yung, ano yan, yung place? Saan ka nagpe-perform? Sa, Quezon City. Oh, boy. Kasi mga customer, mga babae o mga... Alo, boy. Aluhan. Alo. Pero saan ka attracted? Sa may nga. Joke lang. Hindi, mga Koreana, mga ganyan. Yung aakbay sa'yo, tapos aabutan ka. Tapos pag akbay sa'yo, mas marami pang buhok sa akin to. Iba pala. Oo, boy. Bisa gusto ko sabihin, may plants and zombies na dyan. May lawit pala. Wala, ayun. Yun yung buhay mo nung before pumunta dito. Oo. Di actually, mekaniko yan sa Jabar, sa Ford, di ba? Sa Pilipinas. Di ba napunta ko na yung trabaho mo dati sa Taguig? Naalala mo? Mas alam mo pa yung buhay ko.
So Parang before matagal pa na lang, tayo. sa Pilipinas pa lang magkakilala na kayo. Hindi. Dito ko siya nakilala. Nung nakita ko, sabi ko, parang na-hold up ko to ha. Kaya kinabahan ako eh. Kinabahan ako nung nakita ko eh. Sabi ko, baka maalala ako lang gago. Sorry, After nitong podcast na, puro kabag tayo kakatawa nito eh. Kulit na eh. Sabi ko, sige. Sige, kanto mo na. Nakilala kita? Or Hindi yung dumating ako rito? buhay mo, yung trabaho mo sa So, Pilipinas. hindi, mekaniko talaga ako. Ayun, magnanakaw sa Pinas, napunta dito. Totoo yun, nagnanakaw ako dati. Hindi ako mag-joke. Oo nga. Kasi nga sa hirap ng ano dun eh. Akala mo pag mekaniko ka, malaki sahod. Baka pasama pa kami ng Sabpina. Gusto ko nga yun eh. Matigil na kayo agad dito eh. It's too late na. Hindi. Oo. Mekaniko ako. Baka may bounty ito si Jabbar. Na? Mag-snatcher. Hindi naman. Masyadong mababa yun eh. Drugs. Ano yung mga ninakaw mo dati? Appliances. TV ng kapitbahay. Magnanakaw ka na nga lang kapitbahay nyo ba? Dati akong nagre-repair. Nagre-repair. Eh sabi ko, mas malaking kita magnakaw. Sabi ko, parang mahina itong kitaan dito. Hindi, talagang dumating ako dito, mekaniko. So, ang ginawa ko is... Wait lang, paano ka nagsimula yung first step mo ba na mag-apply sa Australia? Aksidente lang yun, boy. May nagsabi sa akin na foreman na, apply kayo rito, ganyan-ganyan. Dalawang, ano ba yan? Bond paper lang dala ko. So, yung mga kasabayan ko, pre, puta, may mga plake, may mga dalagang plake. Pagdating doon, sabi sa akin, interview, yung uniform ko pa naman, dancer ako nun. Sigurado ko na, tutuloy ko daw. Tapos yun, nung ginana pag apply sa akin, tapos yung na-interview ako doon, hindi ko na makakalaing makukuha ko. Kasi parang pader lang yung paghitan eh. Tapos naririnig ko sila, ang lulungkot nila, sunong ako na. Wala lang, komedyante lang, tawa lang. In-interview lang ako. Hindi naman ako in-interview ng totaling kung ano yung trabaho ko eh. In-interview ako na, nakita kita sa Adonis ah. Itong ano na to, itong pag-a-apply mo, anong taon to? Mga anong taon to? Kaka-reveal ah. Apply ako ng 2010. Yun yung umpisa, ang alam ko, umpisa ng IELTS. Oo. Grade 6 ako lang, pre. Oo. Asawa ko nga, kinder eh. Tapos college na ako eh. Sabi ko, ang pangit ng topic ah. 2010 ako nag-start. Interview ako. Nang pagka-interview sa akin, okay lang, casual lang. Tapos sabi sa akin, congratulations, pasado ka, ganyan. Nung sinabi ko, eto yun guys na wag niyong gagawin. Kasi yung nangyari sa akin, aksidente. So yung aksidente na nangyari na yon, minasama ng mga nakasabayan ko. So kung mag-a-apply kayo, para sa akin experience ito, na nag-apply ako, dapat pag nag-apply kayo, mag-isa na lang kayo. Kasi mas masakit yung pakiramdam na may kasabay kayo, niyaya mo, tapos siya hindi nakuha. Tapos ikaw nakuha, magkakaroon ng... So may kasabay ka pala. May kasabay Tapos ako, di boy. nakuha. Oo, may kasabay akong tropa. Siya pa yung nagyaya sa akin. So yung nagyaya sa akin, hindi ko naman sinasabi. Siguro nagkatalo lang sa English. Kasi English teacher ako. Wala yung maniwala. Oo nga, English teacher. Nagkataon may IELTS. Nung English teacher ko, tinigil ko rin kaagad. Ang hirap eh. Kaya nagmekaniko ko. Oo nga. Ganun yung nangyari. So yung IELTS lang, kasi yung interview nung puti, doon lang nagkatalo. Kung pagalingan, magaling talaga yung mga mekaniko ron. Kaso, ang nagiging barrier. Galing ko sa English na. Barrier doon. Spell. Ang hirap. Kaya na-interview to, wala tayong matututunan sa akin. Bahala kayo. So yung nangyari nun, in-interview ako, ngayon pumasa ako. Paglabas ko, tumatawa lang talaga ako literal. So nung minessage ako nung hapon na congratulations, tanggap ka ng ganyan. Sinabi ko dun sa kasama ko, 4 kami, mga taga-Fort. Nung pagkasabi ko, sabi sa akin, anong gagawin mo doon? Manggugulo ka lang doon, hindi ka magseseryoso. So sa akin, parang wala lang, hindi ka naman taga-balak mag-Australia eh. Kasi malaki naman kitaan sa riding in tandem eh. Tayo pagbenta-benta ng mga appliances. Nung nangyari yon, so sabi ko sa sarili ko, mahirap pala may kasabay ka. So nung nag-ano na ako na mag-isa, hindi ko siya sineryoso. Parang 1 year pa bago ako nagseryoso na mag-apply. Kasi nagkakahulihan na eh. Kinakabahan ako eh. Nung pagkatapos nun, ayun, nakatanggap ako rito. Yung process madali. Sino yung process? Ikaw na. Kasi nung sinabi nung panahon na yun, sobrang luwag. DIY, Sobrang luwag. Ang nangyari lang nun is apply ka, ganyan. Ang
ang pinakamahirap na dinaanan ko lang yung IELTS. Alam ko ba English teacher ka? Nahirap, kaya nga ako nag-back out mag-English. Yun lang yung pinakamahirap para sa akin kasi hindi mo naman lang gwahe yung mga ginagawa nila. Tapos nakarating na ako rito, ayun, andito na ako, kasama na ako. Hindi nga ako natukhang eh. So overall, madali ba yung pag-apply? Nung panahon na yun, napakadali. Kasi, Ano yung visang nakuha mo? Baka 457 pa yan. 457. Meron pa ba nun? Meron pa? Wala na eh, tinanggal na nila eh. Parang 482 na eh. 457 nun, 4 years direct na yun. Tapos yung panahon na yun, libre lahat. Libre yung return ticket mo kasi pag hindi ka okay, pauwiin ka na agad. So, nung nalaman mong nakuha ka pala, ano yung reaction mo? Kinilig. Paano yung kilig? Nung Paano yung kilig? napasigaw talaga ako. Nung sabi ko, hindi na ako magnanakaw. Mapupunta na ako Australia. Sinabi ko nga sa nanay ko, sabi pa ng nanay ko, wag mong gana dyan, scam yan. Ginanong pa ako Oo, ng talaga? nanay. Oo, siya yung kanakabana. Pero yung agency ba yun? Agency. Sabi ng nanay ko, ang ganda-ganda na ng trabaho mo rito, ganyan. So sabi ko, nanay, subukan natin. First time ko nag-apply. Nakapasa ako siguro para sa akin to. Ayaw ng airmat. So nung airmat ko, hindi ko alam, palihim na nag-NBI, nag-check na mga ganun. Ko legit siya. Nung legit na, hindi ko sinabi sa kanya na paalis na ako. Sinabi ko sa kanya nung meron na akong visa sa ticket. So nung pinakita ko sa kanya, di pa rin siya naniniwala. Sabi ko, nanay, wag na kaya ikaw magulang ko. Ginanong ko na lang siya. Sabi niya, totoo ba yan? Ganyan. Ayun na. Nung ang placement fee pa nun, parang 75,000. Meron. Meron na. 75,000. So yung nagbayad na kami nun, pagdating ko dito homesick, ilan lang kami. Oo, wala akong kaalam-alam. Di ako marunong magluto. Nabuhay nga lang ako sa Miguring eh. Isang taon at kalahati. Totoo yan. Tanga na, Totoo yan. kinakain Legit namin. yan. Isang taon at kalahati. Kinakain namin sa bahay nila Jabber dati, Miguring. Iba't ibang klase ng Miguring. Solo ko lang po dumating dito. Diretso Townsville. Townsville, hindi na ako lumipat. Pag mechanic, maraming Townsville. Oo, konti lang kami noon. Nakilala ko sila. Doon lang ako okay. Pero nung medyo tumagal, ay hindi rin pala okay itong mga to sila. Sabi ko, parang gusto ko rin lumayo. Sabi ko, backstaban din kami pare-parehas. Pero mas okay yung gano'n, yung nag-aaway kayo. Tapos pagharap, hoy, kamusta ka na? Naman yung gagong, ikaw na naman. Yun na yung mo, nung andito ka na. Saan ka na, na-sponsor ka ba? Oo, na-sponsor ano. Saan ang workplace? Carmichael Ford. Shoutout sa Carmichael Ford. Yun ang nag-sponsor sa akin. So, 4 years akong nag-work. Hindi, 7 years ako nag-work doon. 2 years pa lang, nakuha ko na yung PR ko. Tapos, Ilang years? 2 years. 2 years. Maluwag lang nun sa nag-apply ako noon. Bilis. Ng bridging visa agad. Apply ako ng PR. Wala pang 3 months PR ka. Ganun kaluwag dati. Sobrang luwag dati. Kasi parang kailangan nila ng tao dito eh. So nung dumadami, nung nagdatingan na kayo, parang puro tain na yung parating. Ang dami na. Kaya sila nagigpit. Kasi dati, ang alam ko, pag family, kahit 10 yung anak mo, 2,500 lang lahat kayo. Ngayon yata, per head na, no? Oo. Mahal na nga yung katsolo ko nga lang. Abutin nga ng mga 10,000. Pero worth it. Worth it yung nandito ka. Kasi hindi naman maano yung pera eh. Oo, totoo. Kaysa Parang- sa Pinas, di ba? Huwag nyo na nga i-brought up yan. Masyado yung ginidiin yung kagagawa ko sa Pinas eh. Pero sa mga salary expectation, Ay, hindi. Hindi ko ini-expect yung salary dito, boy. Parang yung salary dito, 1 week ko. Parang 3 months ko doon. Gulat na gulat talaga ako sa sahod. Kaya sabi ko, hindi na ako magnanakaw. Kasi bala ko dito, magnakaw pa rin. Eh, nung nakita ko, mas malaking kita. Hindi ko na kailangan yun yung magnakaw. pathway mo yun. Yun talaga, sabi ko. Niligo ka na ng konti. Gusto ko ilabas lahat ng pyesa eh. So, na nakita ko kay kapitbahay ko, ang ganda ng mugs nito. Gusto ko kanina. Kinaibigan ko sila, Sid. Gusto ko lang kunakawan dun eh. Pero naging matinong tao si Jabbar. Yung Texas in Australia. Hindi pa rin. Hindi din. Hindi pa rin. Hindi din. Oo, yun. Yung salary expectation, mga times 3, pre. Gano'n, no? Ang laki ng sahod. Kasi nakapag-provide ka na. Nabibigyan mo yung pamilya mo. Tapos nabibigyan mo yung mga pokpok mo sa Pinas. Joke lang. Nagtitext nga yung estudyante, wala na rin silang bubong eh. Sabi ko, gago to ah. Sorry sa word. Okay lang yan. Oo, kaya binitawan ko lahat ng estudyante ko eh. Wala pa kasi ito. May scholarship kasi ako.
Puro babae lang. Hindi, joke lang. Ano lang, dapat gano'n lang, puro babae lang. Kasi alam mo na, di ba? So, nahirapan ka ba mag-adjust from Philippines tapos dito sa Townsville? Mahirap. Kasi nga, dati ka lang nagmumotor eh. Tapos, nung nagsasakay na, mas maraming makukuha. Kasi, nung nandito ako, hindi naman totaling nahirapan eh. Mahirap nung wala kang kilala. Oo, yun talaga. Kasi, parang... Mga ilang linggo pa bago ka... Nagbago? Hindi, mga nakilala. Kasi nung ikukwento ko pala, nung pagdating ko dito, galing airport, naka-jacket ako. Parang 8 jacket yata lang dala ko. Sabi ko, putya, makakita ako ng snow. Totoo yun. Pagdating dito sa Brisbane, sabi ko, ang lamig. Pagdating sa Townsville, ang lamig. Pagbaba namin ng parking, putang, ang init na. Tapos yung jacket ko pa may purper. Ano yan? Oh, before na. Yung di ba yung jacket mo, di ba may vest ka din, may vest na. May vest ako, May tapos may vest. jacket. Ang lakapal talaga, tapos may purper. Nung pagdating namin sa parking, October yata ako dumating dito. Oo. Wow, init! Ang inaboy, Init pagdating yan. dito, sabi ko, parang mainit. Baka ano lang, inakit kami sa Castle Hill. Nung pag-akit sa Castle Hill, puta, nasusunog yung Castle Hill. Nasusunog, literal nasusunog. Hindi yun pala, parang sinusunog yata talaga nila yun, no? Kasi para... Planned burn, yeah. Yeah. nasusunog yun. Nung pagdating namin dito, sabi ko doon sa manager ko, where's the snow? Ginanon mo siya eh. Sorry for word, sabi sa akin, fuck, there's no snow here. Ginanon ako. Sabi ko doon kay Glenn na kasama ko, ang ina Glenn, lahat jacket dala natin. Shoutout kay Kuya Glenn nga pala. Saan ba si Kuya Glenn ngayon? Si Glenn, nasa Waga-Waga na si Glenn. Kasama ko yun na mekaniko ngayon, na-move siya doon. Kasi yun, nalaman niya walang snow dito yun. May team kasi yun eh. So gusto niya sa snow. Tropa-tropa din naman yan si Kuya Glenn. Okay din yan si Glenn. Nag-move na sa ano. Hindi, pinalis ko. Ninakaw mo ni Jabbar. Oo, bubuisit ako eh. Sabi ko, ayoko nang parehas tayong gago. Sige ba yung kasabay mo? Kasabay ko si Glenn. Si Glenn, kasabay ko sa si Arnold. Tapos ako lang yung nag-stay dito. Kasi alam nilang parang... hindi. Yung Parang pathway mahirap na kasama si Jabbar. Ayaw nila akong kasama eh. After siguro na nakuha din nila yung PR nila. Hindi. Parang nagkaroon ng redundancy kasi sila eh. Tapos nabawasan, tapos nakabalik din sa Australia. Ganun ang nangyari dito. Ayun guys, yun yung sinasabi ko sa inyo, expectations versus reality. Yun nga na, But ano ba in-expect nila? Puro sarap? Oo, puro sarap. Oo, diba? yun. Hindi ah. Kunwari, winter. Wala. Ayun, yung akala mo talaga. Dito sa Townsville, kala ko may snow. Ano pa yung mga akala ko? Mag-research kayo, ganun. Akala mo madali. Pero mahirap, lalo na pag di ka marunong magluto, tas wala kang ganong kakilala. Pero, mas maganda rin yung mag-isa ka. Bakit? Kasi natuto ka. Sa 1.5 year, natuto akong magluto ng iba-ibang miguring. Iba-ibang flavor. Yung miguring, di ba dry lang? Nilagyan ko ng sabaw, boy. Nilagyan ko ng ketchup. Napay spaghetti siya, boy. Ganun nangyari. Literal, ganun nangyari. Tapos nanonood ako ng YouTube noon. Sabi ko, pwede rin siya maging palabok, Ang dami ko nagawa. Boy. Tapos nilagyan ko pa ng gatas, puta, lasagna. Cheese nyo. Gago, ganun ang nangyari. So sabi ko, Shoutout mo naman, Migoreng. Shoutout sa Miguring na bumuhay sa akin. Isa't bumuhay kay kalahating Jabbar. taon. Yan talaga nangyari sa akin. Actually, napatikim kami ng luto ni Jabbar. Patikim natikman nila. na Ayun. Migoreng. Ano na to? Nasaan? Saan niya? Sinigang naman. Sinigang naman. Sige. May halong baboy. Yun lang ang alam ko eh. Saan ka sa Townsville unang tumira? Sa Unun ba? 7 kwarto yun, di ba, Sid? Nung na-meet ko Unun sila, ba? Sid, yun yung tambahay namin. 7 Malapit kwarto sa yun. city. Lahat kami Asian. Okay. Tapos nung na-meet ko sila, Sid, doon kami tumatambay. Doon sila nag-shot, doon talaga lahat. Kasi walang ganong tao ron eh. Labot kami ng mga madaling araw na. Oo, kada weekend. Kaya doon na ako nung sumaya. Kada weekend nung sabi ko, hindi, tuta pa lang yan. tuta pa lang si Sid. Napa ako nga. Uy, may tuta, umiyak. Tuta pa lang si Sid. Anong bata? Hindi siya dumaan sa pagkabata, boy. Dumaan siya sa balbon. Ganun nangyari kay Sid. Oo nga. Okay. Di ba? Sabi niya, putragis, mali itong in-invite natin. Nagsisi ba? Ay na, tuta ang dating sa akin. 2000 na yan, 2010 yun. 2012. 15 mga ganyan. 13, 15. Ito pa yung mga expect nyo na pagdating ko dito, gutom na gutom kami galing airport. So, sinabi sa amin, meron kasing mga
Nung dumating kami, pinirmahan namin, sabi sa amin, fully furnished, ganyan. Pagdating namin, boy, walang kagamit-gamit. Oo. Alam ni Sid yun, di ba, Sid? Ang gamit lang namin doon is 3 Isang kutsara. Isang sopa, Isang na kulay green. Tapos second hand pa yun. So sa amin, wala naman kami kasi sopa sa bahay. Masaya na kami nun. Tapos wala kaming rep na puro kalawang. Nalala mo yung Sid? rep. Yung rep. Oo, yung magre-rep ka, puta, may tetano ka na, hindi ka pa gumagamit. Di ba nakita mo yung Alam mo Sid? yung pagka pumunta ka sa kusina na Jabar, parang ang pumunta sa tondo. Literal! Tatatlong piraso yung kutsara. Tapos yung tinidor kulang pa. Yung tinidor ba tatlo yun? Boy, yung tinidor ba tatlo yun? Ba't ginawang chopstick? Ginawang isa. Sabi ko pa, chopstick na to. Puta. Ganun ang nangyari sa amin. So sabi ko, gutom na gutom kami. Sabi ko, naglakad kami nila Glenn nun, labas kami. Sabi ko, saan dito yung pinakamalapit na McDonald's? Ay, pumunta kami McDonald's. Lakad kami sa Fairfields. Lakad kami, lakad kami. Pagdating dun, sabi sa amin, uy, Pilipino. Ako yung malakas ang loob na makipag-usap. Pilipino po, yeah. Pagdating dun, pila lang kayo dun. Pagkapilaw, ini-English na anong batang Sabi ko, putang walang kanin Gago, literal, wala kanin hinanap namin. Pagkakita ko, sabi ko, do you have rice? Sabi sa akin ng Pilipino, kuya, wala pong rice. Puta, paano kami kakain? Ganun yung nangyari sa amin. Tapos wala ring chicken. Wow, from Migo Reng, nag-McDo, nag-improve. Masenso, no? So ang ginawa ko Masenso. nung walang kanin doon, dinala ko yung miguring sa McDo. May lang, may aircon eh. Hindi, ganun. May nagsabi sa amin na wala rito, walang ganyan-ganyan. Ang daming iba. Mm-mm. Pero okay naman siya kasi mas nag-stick ako sa miguring. Yan ang expertise ko eh. Expertise. Pero yung Macas Prado, matagal na yun doon. Oo. Oo, ang dami ng puro Pilipina, karamihan, batang Madami mga kaming Pilipina. memories dyan na Jabar. Oo, doon niya ako umihi ako. Putragis, di ko makakalimutan to. Tambay kami ng gabi sa Fairfield McDo. Ihi na ako. Sanay ako sa Pilipinas eh. Nakakita akong puno. Ihi ako, pre. Ilang linggo pa lang ako ng Sid. Naalala mo yun? Ihi ako, di ko makakalimutan. Pag-ihi ko. Puta, may nag-flash sa likod ko. Puta, hindi ko alam si Sid nagsabi. Tangina, boy, bawal umihi dyan. Mapapauwi ka. Tumingin ko may camera talaga. Puta, di ako nakatulog nun. Totoo yan. Totoo yan, literal. Isang linggo. Boy, totoo ba yun na baka mapauwi ako kasi umihi ako ron? Puta, nag-stick sila sa kwento nila. Gago, kinakabahan talaga ako. Tapos nung pag ganun, inamin na lang nila na tangay na gago, camera lang yun. Grabe ka ba ako nung kasi kinakabahan ako, baka mapauwi ako. Dami ko utang sa Pinas eh. Ikaw ba nag-picture nun? Basta totoong kwento yun. Ikaw ba nag-picture nun, Sid? Oh, di ko maalala. Basta naalala ko yun. May nag-picture na sa'yo. Oo, akala ko talaga. May nakita siyang flash. Tapos Nag-flash. dinugtungan na namin na baka yung management dun sa Sabi niya, nakuha ng ka, bawal na bawal umihi sa mga public na ganito. Uihi lang ako, tapos pagkaharap kong ganun, sabi ko, puta, may camera nga. Tinanong ko pa si Glenn, tinanong ko pa sila, nag-search pa ako nun. Sabi ko, nabasa ko pa nun, parang bawal nga. Puta, grabe ka ba ako nun? Isang linggo kong dinamdam yun. Kiraul itong mga to. Kaya lesson learned, wag yung dinadala yung galing Pilipino. Sa Pilipinas, sa ibang bansa, di ba? Maraming rules din kasi dito sa Daming regulations. Maraming bawal. Pwedeng gawin dito. Mm-mm. Bago yan, Shot muna, Rolly Polly. Shout out sa Rolly Polly. Rolly Polly! Rolly Polly. Rolly Polly. This podcast is brought to you by Rolly Polly. Ang inuming hindi nakakauhaw. Kayo na pa po yung yelo. Pero honestly, sabak siya sa akin. I really like this drink. Latte ba? Yeah, latte. Sarap nito. Ano ba tong akin? Mocha. Ang sarap. Diba? Lamig. Next question natin. Dami yung pinagandaan sa akin Hindi, pros and cons ng magiging mechanic. Alam mo ba yung pros and cons? Oo naman, putak pagagawa ng pros. Professional mechanic. Constituents. Conversation. Ano ba? Hindi ko rin. Alam mo yung pros and cons? Tangin na. Cons, ano yun? Yung mga Saka ito pala advice ko. advantages mo. Ng pagiging... Mechanic, oo. Marami. Yung pros... Huwag kang gagalaw, pros. Hindi, yung pros niya, marami kang matututunan na bago. Tapos, marami kang ang number one pala, ang pro... Ano ba yung pros ulit? Pros.
Advantages, mga ganun. Advantage. Ganun mo sabihin mo. Yung advantage niya, number one, is, hindi ko minamalit yung mga Pilipino. Pero karamihan talaga, literal to. Yung may-ari ng kumpanya, makakausap mo. Tropa mo, uututan ka. Na-experience yung uututan talaga ako, hindi ko inaano yung mga Pilipino. Pero parang parang ang nangyari to sa akin, doon ko lang na-realize na, yung pinakamay-ari na ilang kumpanya yung may-ari, kakausapin ka na parang normal, naka-t-shirt lang, di mo makikita, ganyan. Mas valuable dito yung mga nasa labas. Kung sino yung, yun na napansin ko, kung sino yung nasa field, mas valuable sila. Hindi ko sinasabing yung sa office is hindi valuable. Pero sa Pilipinas kasi, pag office ka, karamihan Parang yun na experience boss. ko. Office, boss mo talaga sila literal. Dito hindi. Kung gaano ka kataas, gaano ka kahirap, tropa ka nila. Pantay-pantay talaga rito. Ganyan din tatay ko, boy. Sa Pilipinas kasi, nagkatrabaho siya sa Victory Liner dati. Office lang siya. So, ang tawag sa kanya din, parang boss. Parang supervisor. Pagdating dito, boss Pag abos. dito, mekaniko siya. Naman siya sa office. So, ganun yung gulong ng buhay. Diba? Oo, okay talaga rin dito. Saka yung parang racism dito. As in, bawal kasi rito yun eh. Mas okay yung pamamalakad Bawal naman nila. kahit saan. Okay yung racist. Sa lahat, parang kung saan kayo, lagi yung i-respect yung lugar na napuntahan nyo. Kasi maraming karamihan dito na pag nakapag-Australia na, iba na yung nagiging attitude. Lalo bisita ka sa Ganon. isang lugar, di ba? Oo. Dapat kung ano ka, walang-wala ka sa Pilipinas, ganun pa rin yung attitude mo. Kasi karamihan marami nagbabago. Oo, talaga. 'Di ba? Pag may pera na, ganyan-ganyan. Pero huwag kang magbabago kasi may pera ka nga, pero unti-unting mawawala yung mga naging kaibigan mo. People change. People change. Oh, kasalamat nga ako yung kaibigan ko, tuta eh. hindi tao eh. Kaya hindi Dog na, nagbago. dog. Hindi nagbago. Si King Kong. Ang ina mo. Ano ba ito, Sid? Last na ba yan? Last na invite na yan? Last invite na to. Hindi ka na ma-invite dito. Hindi pa kami kompleto. Wala pa nga si Ken eh. Shoutout kay Ken. Yan, tropa naman namin si Pitbull. Joke lang. Yan yung mga unang nakasama ko. Pero nung nagkapamilya na ako, hindi ko na sila gano'n nakakasama. Pero, pag tunay mong kaibigan, kahit hayop pa yan. Kahit minsan lang kayo magkita, mas okay yung ganon. Saka number one, marami pala rito, yung crab mentality. Ayaw. Hindi yan mawawala. Hindi naman. Kaya pag nandito ka, dapat matibay ka. Kasi ang community sa isang lugar ng Pilipino is mas marami yung chismis. Kung magpapadala ka sa chismis, wala walang mangyayari. Sabi ko nga, talent ng Pinoy yan eh. Oh boy. Pre. Diba? Rapper sila rin dito. Maraming mangyayari. Trademark ng ganyan. Pinoy. Oo, trademark ng Pinoy yan. Which is okay naman kasi pag nag-uusap tayo, kagaya to, gusto mo pangalanan ko eh. Gusto mo pangalanan ko isa-isa eh. Ano naman yung kunwari, work-life balance. Ay, okay dito. Compare sa Pilipinas. Oh, sabi ko nga sa inyo, hindi ko minamalit yung Pilipinas kasi nagtrabaho ako doon. Pero nakita ko kung ano yung mas mahirap. Mas mahirap sa Pinas. Number one na hirap sa Pilipinas, nagpapahirap doon is commute. Tama. Hindi ka napapagod sa trabaho eh. Napapagod ka sa biyahe. Saka hindi mo naman afford eh. Hindi naman nating afford ewan ko sino yung may mga kaya. Ako hindi ko afford na may sakyan. So, ang nag-start ako, jeep lang, ganyan. Nauubos yung oras mo sa biyahe. So, yung nandito ako, nagulat talaga ako. 8 to 4 lang yung pasok. Tapos, walang Sabado-Linggo. Sa Pilipinas, parang hanggang Sabado, tapos may overtime ka Tapos pa ng yung Linggo. working hours sa Pilipinas, di ba minsan? Sagad. Hanggang 12 hours, di ba? Sagad. Diba? Saka ina-encourage ko talaga yung mga iba't ibang field, lalo na yung trade. Ina-encourage ko na mag-ibang bansa kayo. Kasi doon yung marirealize kung gaano yung layo nung kaibahan ng Pilipinas saka sa Australia o sa ibang bansa. Hindi ko minamalit yung Pilipinas, pero para kung gusto nyong umahon talaga yung buhay nyo, umasenso, which is mag-ibang bansa ka, ipon ka kung gusto mong umuwi, okay yun. Saka yung number one dito sa Australia is medical. The best. The best talaga. Mura, no? Saka walang bayad, wala ka okay na okay talaga rito sa Australia. Tsaka dito pagka, kunyari, di ba, pumasok ka sa shift mo, 8 a.m. hanggang 4. Pag 4 p.m., uwi ka na. Hindi ka na Saka dito, overtime. kunyari, 4 yung uwi mo.
lumagpas ka na ng 15 minutes, bayad yun, boy. Bayad sa Pilipinas, hindi dito every minuto na nagtatrabaho ka, lilista nila yun, bayad talaga yun. Kaya ang sarap mabuhay dito sa Australia. Kasi Nabagong buhay mo. oo, boy. Dating magnanakaw, tapos nasa Australia. Ini-encourage yung mga magnanakaw. Hindi, joke lang. So, yung mga nag-a-adonis dyan. Fun fact lang guys, dito sa Queensland, sa Australia, merong right to disconnect law. So, ano siya, protections in the Fair Work Act. So, act na to, so you have a legal right to refuse to monitor, read, or respond to work-related contact outside of your agreed working hours. So, yung employer mo, hindi ka na nila pwedeng kontakin after working hours. So, parang... Australia may ganun. Sa ngayon na. Alam ko, Australia may ganun na law. So, right to disconnect. Try to disconnect. Ano ulit? Boy, buhay ko na lang. Ang lalim masyado niyan. Pag ano, Hindi, sa work. Sa work. Kasi pwede, ano yun, sa Pilipinas. Kukulitin ka pa eh, no? Kulitin ka pa. Sa Australia, meron kang may right ka na, hindi. Hindi mo sila sasagutin. Oo. Hindi na working hours kasi. Oh. Paano ba tayo nagkakilala? Sa bata. Yeah. Paano ba? Aksidente lahat eh. Si Sid kasi, pag nalaman ko si Sid talaga tumugtog, tas na-invite ako, tutugtog ako. Kasi pag si Sid nga, sabi ko, uy, si Sid, kahit gaano ako ka-busy, pag nalaman kaya na, pinalaki mo Sinungaling yung tuta mo eh. Tapos mahiwalay ka. Nung lumaki nga si Sid, sabi ko, si Patrash na to ah. Hey guys, nung Filipino Fest, siya yung vocalista namin, si Jabari. Ito yun. Dalawa tayo. Dalawa tayo, pero syempre, siya yung... Si Jabal lagi nag-stick out kasi siya yung pinakatarantado. Siya yung bumaba na stage. Yun, tayo. Basta barubal. Basta Basta barubal. sa band. Yun, doon tayo nagkaalala nung, kasi kulang ng parang lahat busy. So si Sid, si Sid yung sinabihan namin na may kilala daw na dalawa. Siya yung Connect. Nag-connect. Kaya nung nagkaano tayo, sabi ko, ayun, pinagsisihan ko rin nung nag-connect tayo. Sabi ko, putang ina na nag-connect pa. Puta mo, hindi na naman matitigil tong tugtugan na to ah. Pero nakakamiss. Nakakamiss tumugtog. Oo, kasi bata pa si Sid nun. Yung kuya pa yung talagang tumutugtog na kami. Which is maliliit lang. Ito yung first time na talagang ang ganda ng stage. Shoutout kay Tita Jenny pala. Jenny Panchal. Saka sa lahat ng bumubuo ng FANQ. Sobrang solid yung nangyari. Nakakamiss yung tugtugan na yun. Kaya sa mga gustong mag-invite sa amin dyan. Ayun. Pakilala mo muna yung banda natin. Pakilala mo yung banda natin. Ayun baga, The Bigotili Band. Mga members. Si Sidro. Si Sid nga pala sa drums. Si Paul sa vocals. Ano pangalan mo ulit? Tayo na tunay na kaibigan. Nakakalimot. Seryoso yan. Seryoso po, hindi ko nakalimutan. Ano pangalan mo? Hulaan mo. Hulaan ko. Sige, hulaan mo. May prize ka kapag mahulaan mo. Badong? Badong. Hindi, si Rolando. Napansin ko noon sa stage lahat binanggit ang pangalan. Ako lang hindi binanggit eh. Sabi ko yung keyboardista. Isa sa pinakamadaling tanda Gab, di ba Gab? Gab. Gab. Yun pala, sorry. Si Gab, keyboardista namin, which is ang galing. Galing mag-keyboard, pre. Tagal na namin tugtog. Palya-palya pa rin ako. So, nung tumugtog si Paul, sabi ko... May kulang pa. May dalawa pang... si Kuya Jay. Shoutout sa gitarista namin, si Kuya Jay. Lead guitarist namin si Robby na taga-bahista namin. Pero nung tumutugtog kami, na-miss ko kasi na hindi lang ako yung nagkakamali, may dumagdag. Kasi lagi ako yung nabiblame eh. So sabi ko, uy, kanta mo na yan. Hati na kami. So sabi ko, mas okay yung dalawa yung nasisisi. Ang sarap sa pakiramdam, hindi lahat sa'yo sisi. Kaya ka nag-click kami. Sabi ko, ang sarap ng pakiramdam na ganito. Pag alam ko hindi ko kaya yung kanta, pasukan mo. Hindi ko makakaya. Ito naman eh. Ganun Guys, nangyari sa amin. si Jabbar yung singer na yun, tsaka musician na 10 taon na kumakanta. Di pa rin alam pasukan yung LSE. Tragis kasi na Elise yan. Ang hirap-hirap. Sabi ko, ikaw na kumanta ng umpisa. Ako na sa may gitna. Alam mo, papasukan lang niya. Wow. Hindi niya mapapasukan. Marami mo naka-appreciate nun. Oo, boy. Yung pagkakamali ang na-appreciate eh. Hindi, pero ang ganda. Pinapanood ko yung video eh.
Ito yung sabi sa akin ng anak ko, yung daughter ko sa akin anak ko, sabi ng lalaki, Papa, ang dami nagtatanong, ang ganda daw ng banda, ganyan-ganyan. Sabi nila, ba't kayo nandun? Ba't kayo nanood? Filipino Festival. Sabi nung anak kong babae, ano yung dad ko? Dad! Yung dad ko kumakanta doon. Sino doon yung hindi marunong mag-English? Tarantado yun. Sabi sa akin, hindi daw marunong mag-English. So sabi ko, may nakaka-appreciate. Yung mga puti, ang galing daw, parang professional. Sarap sa pakiramdam. Kasi ang ganda ng setup kasi talaga. Oo. Yung kabilang banda pa rin sinasabi. Oo, parang hindi pala kami. Hindi pala tayo. Hindi pala kami. So, na-appreciate ko na nung sinabi ng anak ko na, actually, hindi talaga yung nag-English na banda, yung mga bata. Ang hirap kasi mag-English, pre. Ito yung sabi ko sa inyo. Pagtandaan nyo, akala nyo, porkit nasa Australia kayo, magaling mag-English. Hindi. Ang hirap mag-English kaya. Ikaw, magaling ka ba mag-English? Ako, di ako magaling mag-English. Oo. Magaling ka mag-English? Hindi. Don't dare me. Magaling na si Sid. Dito How na are naman them? kayan eh. How Sabi are ko them? nga sa'yo, tuta, nakapag-English eh. Tsaka yun na yun. Mayayari ako kay Sid niya pag behind the scene. Tangina, last mo ng punta dito. Ano pa? Ano pang Pinaka-complicated at pinaka-expensive na trabaho mong nagawa pat sa pagiging mekaniko sa tanang buhay mo? Ba't nabuhay ka pa? Okay. Pinaka-expensive. Ano ibig sabihin pinaka-expensive na ginawa Kunyari, ko? may nasira ka bang gamit, ganyan. May nakano ka ba, puryaso na... Nakabangga ako dito. Oo, talaga. Oo, nakabangga ako dito. The Serb. Ayun. Hindi, nakabangga talaga ako rito. Binangga ako talaga, mali pala yung word ko. Hindi, nakabangga ako, nag-reverse ako. Kasi, guys, sa mga hindi nakakaalam, right-hand drive dito eh. So, sanay ako sa Pinas na left. Parang first 2 weeks ko yata, nagre-reverse ako. Bigla nilang inilipat yung bus. Nabangga ako na pa-reverse yung Mini Cooper. Oo. Grabing kaba ko nun. So, nung nabangga ako siya, Tinakbuhan mo. gusto ko mag-resign. Tinakbo, hindi. Tapos yung sinabi sa akin, hindi ko maitago, pre. Oo. Ginagawa ko, alam mo yung pambomba ng CR? Oo. Binabanat ko pang ganun, di ko mabanat. Sabi ko, Wala namang gasgas. Yupi! Walang gas-gas, yupi. Gusto ko nga sabihin na, nandiyan na yan, ang tagal ng ganyan yan. So, nung Wala may-ari. customer. So, ang sabi sa akin, ito yung pinakakatuwa rito. Pag nandito ka, sabi niya, it's okay. Ganun lang sinabi sa akin. It's insured. Ginanon lang ako, boy. Sabi ko, do I need to pay something? No. It's okay, Jabar. Pinadala doon, inayos. Wala akong binayaran. Oo. Kaya sabi ko, ayun, nagbangga pa ako ng 10. Sa Pilipinas kasi diba, employee Totoo. yung magbabayad, diba? Employee, karamihan, kakaltas sa sahod mo, wala ka nang sahod. Kaya di, Masama yung ano eh. Uy, hindi. Pagkakamali ng empleyado mo, insured din eh. Actually, insured pala doon, pero pinagbabayad ka. Kaya yun yung dito na mga pros na mga malalaman mo na, ang sarap-sarap talagang mag-Australia. Ang sarap dito. Ano ba trabaho mo, pre? Ako na magkatanong sa inyo, ano trabaho mo? Dati akong chef. Pero ngayon nasa disability na ako nag-work. Chef nang dumating ka rito o sa Pinas? Sa Pinas din. Na-sponsor ako dito as a chef. Oo. Tapos ngayon, Ngayon sa disability na ako nag-work. Yan ang ang work ko. After mag-PR, nag-decide nag-ship ka na ng ano? Ikaw, Chef. Di ba nakita tayo? dati ka naman sa trabaho niya, matatanda. Para kami seaman. Seaman? Seaman lang. So nagdagat-dagat talaga kayo? Mahirap? Mahirap. Yung mahirap din yun. Mahirap. Grabe pag seaman. Kaya saludo ako dyan sa mga seaman. Kaya nga. Sobrang hirap. Batiin natin yung mga seafarer natin. Oo, yung mga seafarer natin dyan na magustong mag-Australia. Iintindihan namin yung hirap dyan eh. Lahat. Kaya, Lahat ng OFW, Oo, yan. Halos lahat na rin. proud na proud kami kasi iba yung hirap. Yung akala mo masaya ka, ganyan-ganyan, makapagpadala ka ng pera. Kaya ang sarap na nangyari sa buhay namin, lalo na ako. Kasi wala naman talaga ako eh. Dumating ako dito, tae. Totoo, literal na tae. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, wala akong balak mag-abroad. Legit na nagnakaw ako sa Pinas. Nagnakaw which means na, puta para makasurvive ka. Ganun yung... Tapos, bibili ako ng gatas doon, legit. Yung mga, nabasa ng ulan. Pero totoo boy, ano yung mga ninanakaw mo? Mga ganyan appliances, kapitbahay ganyan. Masyadong, natatakot ako. Hindi, just to survive lang, di ba? Oo. Basta ang hindi ko matandaan yung... Hindi ka naman nagdroga.
Hindi, never. Mukha lang akong addict. Hindi ka naman nakulong. Hindi ka nag-iinom. Hindi. Hindi naman. Hindi ako nagiinom, hindi ako nagda-drugs, never ako nagmarijuana. Buti hindi ka nakulong. Hindi naman. Magaling eh. Nagturo ako Ngayon eh. pa lang. Nagturo ako. Ngayon pa lang sa mga nakakarinig. Hindi ako ganang hindi ko maalala yung Kondura na brand eh. Hindi, joke lang. Joke lang, nagpangalan pa eh. Hindi, joke lang. Hindi ako dan. Mga small time lang na makasurvive ka na, uy, putya, wala na akong pera. Paano ko didiskarte? Grabe, ang hirap ng buhay kasi sa Pilipinas. Oo, hindi mo, Ang buhay sa Pilipinas. hindi mo masasabing na akala mo malaki yung sahod mo doon. Didiskarte ka sa Pinas. Kaya nung nakarating ako rito, sabi ko, titigil ko ba to? Parang mas maraming extra dito. Mas maraming opportunity dito ah. Hindi, pero nung dumating na ako rito, doon ko na-realize na, putyang ina, easy life. Mahirap siya, pero mas easy siya kaysa sa Pilipinas. Kasi, relax kayo. Pagkatapos ng trabaho mo, magagawa mo, makapag kayo ng pamilya mo. Makapag walking kayo sa gilid. Tapos, yung yakap-yakapin mo yung asawa mo. Sasakali mo pag namumula na, I love you. Gagalinin mo siya. Work-life balance. Work-life balance. Tapos, yung mga bata, libre. Libre sa school. Tapos pag nag-college, wala kang iisipin, babayaran lang nila pag nakakapag-work na sila. Di ba ganun, Sid? Ganun ba? Nag-college ka, di ba? My time, vet student loan. So Ayun, parang giver na. Student loan. So hindi hirap yung magulang na paano yung college ng mga anak ko, paano yung tuition nila. Parang ano yun, study now. Pay later. Study now, run later. Wag mo. Yung mga anak mo ba sa state school, di ba? Meron ba kayo binabayaran? Meron konting-konti lang. Kaya ang pero gusto kong hindi lahat, patigilin yung diba? anak kong si Wayne. Gusto ko na mag-bannings. Oo. Nakikita ko, nak, parang dito profession mo. Yung nandun kayo, nagtatataka lang ng martilyo. Yung ganun, tatatak ang ganun. Tapos check ng resibo. Huwag ka na mag-aaral na. Puta, pinapahirapan mo ba sarili mo eh. Alam ko, limitasyon mo. 3 lang English mo. Pero kahit naman ang trabaho dito, pre. Oo, boy. Yan ang maganda dito. Kahit ang trabaho mo, saan ka? Dito ko lang... Basta hindi ka lang talaga mapili sa work, di ba? Oo. May mga Pilipino kasing mapili. Kung ano yung, ay, ang hirap nito. Hindi ako nagtutulak ng kariton. Hindi ako nagtutulak ng trolley. Especially yung mga nakatapos sa matataas din sa Pilipinas. Pagpunta dito, parang ayaw nilang Ayaw take nila. yung mga... Kaya hindi ako nagtapos, pre. Alam kong babagsakan ko eh. Madali na sa'yo, di ba? Oo, hindi. Nag-adjust ako. Sila nag-adjust. Meron dito, mga hindi mapili. May kilala ako. Doktor na sa Pinas. Tapos pagdating dito, para lang makapagsimula, nagtrabaho sa manukan. Yung mga doktor Grabe, no? Doktor na yun sa Pilipinas, tapos nagtatrabaho sa manukan, nagtutulak ng trolley. Kaya yung mga nag-i-expect na, pagdating dito, easy life na. Hindi. Maraming mga professional dito na. Ginagawa kang humble ng Australia. Oo. Diba? Kung anong status mo sa Pilipinas, wala yun dito. Wala Pagdating mo yun. dito, Kahit gaano ka kataas dun. Kung dito, kung mahangin ka or wala, hindi ka papansinin ng mga Pilipino. Pero from, tiyan mo, mga doktor, sir, po, ma'am. Ganun ang mangyayari. Pero dito, tiyan mo, doktor na yun ha. Nung nalaman ko po, Tsaka napansin ko lang din, kunyari kung engineer ka sa Pilipinas, di ba? Kung i-address ka sa Pilipinas, Engineer Paul. Di ba? Engineer. Pero dito, wala. Kung engineer ka dito, engineer ka lang. Hindi ka na tawag ka lang nila by their names. Oh, wala. Diba? Saka walang sir, ma'am. Doctor pwede pa, di ba? Doctor. Doctor, ganyan. Pero pag engineer, name lang. Taas na yun, di ba? Engineering. Pero napansin ko lang, sa Pilipinas, tatawagin ko muna, pag formal, engineer, ganyan. Diba? Hindi, sa akin, may title sa akin talaga. kupal lang taong kupal. Ganun lang sinasabi sa akin eh. Pero totoo yan. Ang taas ng respeto ng mga, which is tama naman. Respetuhin mo yung mga ganun kasi, puta, naghihirap sila mag-aral eh. Pero yung iba kasi, parang na-adapt nila yung posisyon nila. Di ba? Pero dito, hindi. Ang daming siguro ang daming nagbago rito na yung attitude na, ay, yung profession ko sa Pinas lang pala. Pagdating dito, pare-parehas kayo. Hindi kayo yung, anong profession mo, ganyan-ganyan. Dito, pantay lahat. Kaya nakakatuwa sa bansang Australia. Kasi, di mo makikita yung taas-baba ng posisyon ng tao. Ang makikita mo dito is, paano ka makisama, number 1 yun. Yung pakisama ka sa mga Pilipino na nakapaligid sa'yo. Meron nga di mo alam, doktor, nakaganto lang sa'yo. Ay, kumusta ka na? Tapos malalaman mo ng doktor. Oo. Kaya, tama. Be humble. Sit down, be humble. Kung kaya ko lang, kaya niyong bilhin. Kaya ko rin bilhin. Oo, totoo yun. Kahit wala, doktor siya o ano ka lang. Kung hindi mo kayang bilhin, nakawin mo.
Naawi mo. Easy lang naman magtakbo ng cellphone sa ano eh. Kasi hindi ka nang nag-work ang ano eh. Oo, sa Pilipinas, papasok ka dun, no? Hindi ka makapasok sa mga globe, yung hawak ka ng iPhone. Nahihiya ka eh. Ay, hindi ka afford to. Dito, hindi. Parang wala lang. Oo. Hindi na kahit yun dito. Yun ang kaganda ng Australia, guys. Yeah. Guys, cheers muna tayo. Cheers muna tayo. Shout out, Rolly Polly! Ayun. Hello to our friends from Rolly Poly. Shout out sa Rolly Polly. Thank you for the Hindi ko pa collaboration. inuubos, Oo nga pala, hindi lang ito yung product nila guys ha. Marami silang product. Yes, partly may mga cinnamons, di ba? Pero ang legendary sa kanila, cinnamon rolls. Yun. So, Puntahan nyo. check Diyan it ba sila out. kilala talaga? Ay, gusto kong tikman yan. Kung ibabalik niyo pa ako rito. Boss Jeff, pa-insert na lang nung mga Yo, lalagay namin dito. Yung address nila. yun. Kung sila, saan yung address nila, tsaka yung website. um, Guys, maririnig niyo. pero apparently, weekends lang sila open. Tama ba? Kung gusto niyo malaman yung talagang timing, sa Google lang. Google niyo. Pero nilagay naman dito yung details nila kay ni Boss Jeff. Yan. Ayun. Pero ano bang masasabi nyo? Okay ba? Okay, pasado. Honestly, Mm-mm. sa akin personally okay siya. Gusto ko yung sweetness niya. Tama lang siya sa akin. Tsaka ano siya, ang ganda ng packaging na Masarap. Oh, guys, yung packaging niya plastic tapos ito metal. Para siyang can. Di bukas siyang Actually, ito gano'n. yung nakita ko na ganito na sa kapatid. Oo, Pwede ngayon, mong gawing tumbler eh. ngayon lang ako. Diba? Tatakbo mo lang ganyan. Kuha plastic. Aesthetic. Di ba? Yeah. Aesthetic. Pero sa akin, ang sarap ng lasa niya. Medyo may tamis anghang. So guys, Legit. Masarap. please support local business and Supportahan natin sa mga gustong magpa-collab sa the after hours. After Hours Sessions. na podcast. Sa mga gustong magpa-collab ng mga brand nila. Punta kayo rito kasi ipopromote nila ng sobra yan. Tapos, last, anong mga maya advice mo sa mga gustong, mga mekaniko sa Pilipinas sa gustong pumunta rito? Mga nagpaplano? Sa mga gustong pumunta dito sa Australia, hindi man mekaniko, sa lahat, is number one, tibay ng loob muna. Kasi pag pumunta ka dito, may expect mo po, ang lungkot. Number one yun, na Homesick. sanay ka sa maingay, may kainan, ganyan-ganyan. Tapos pag uwi mo, makakabili ka ng pagkain sa karinderya. Dito wala, ikaw lahat. Literal na ikaw lahat ang kasi pagod ka sa work, ikaw lahat ang Yun yung number one. Saka respeto mo sa trabaho. Kasi pag di mo nirespeto yung trabaho mo, masisira ka sa company, hindi na sila kukuha ng Pilipino. Kailangan laging pagbutihin mo. Kasi pag hindi mo pinagbuti, kawawa na may mga gusto mag-apply tapos hindi maka-apply kasi sira na yung pangalan ng Pilipino. Pero from experience sa akin, coming from sa Australian, sabi nila maganda daw mag-work yung Filipino. Not being biased I'm not being biased, pero maganda yung feedback nila kasi masipag. Kahit sa mga restaurant, halos lahat ng restaurant may mga Pinoy na nakasponsor. Oo. Kasi gusto nila trabaho. Very hardworking eh. Oo. Tsaka pag yung talagang decidido ako matapos yung trabaho di ba? Gawin mo na ng Pinoy. Yung mentality, di ba? So, Salamat, Jabar, sa pagpunta. So, Mangyayari ulit. Mangyayari ulit. Hindi ba tayo mag-jam sa susunod? Jam. Yun. Mag-jam tayo sa susunod. ma-invite si Jabba Sila ulit. Abi, sila Kuya Jay. ang tabayaran nyo, invite namin sila Sana ulit. minsan makatutugtog. Maka-jam ulit tayo kasi nakakamiss. Sa support nyo guys yung YouTube channel ng After Hours Podcast. Kasi marami kayong matututunan dito. Starting pa lang sila. Pero yung mga bagay na matututunan nyo based from our own experience na talaga na Extraordinary experience. Ito, extraordinary. from Adonis. Ano ako doon sa kwento ni Jabar. Ang grabe, no? Galing MMK, no? Adonis. Tapos, galing grabe. NMK. Pero yun, yun talagang authentic na story ng isang OFW. OFW na Galing talaga sa from Guys, gumagawa pa ng masama para lang makasurvive. Kaya, totoo yun. Hindi ako magmamalinis. pero, Kahit naman sino As in, hindi ko magmamalinis kasi hindi ko sinasabing gawin yung ginawa ko para makasurvive. Wala ka naman kasing choice. Kahit naman No choice. Pero hindi ko naman ginawa ng matagal yun. just to survive nga lang, di ba? Ginawa ko yun every week, ganyan. Pero boy, Oh. as being mechanic, iasit kita ng konti.
Sige. Ah. Nakakabaya. Hindi, Mga ano lang, interview na naman to. ano lang. IELTS? IELTS? Okay. Para may matutunan mo kaming totoo sa'yo. Parang wala. Kasi wala talaga kaming Wala natutunan. kayong matututunan sa mga sabi ko. Hindi, mga general questions lang sa mga kotse. Sa mga kotse. Lights off. Anong pinaka-worst car brand? As perspective mo perspective mo as being mechanic. Anong sa tingin mo, kunyari kung bibili ako ng kotse, anong ma-advise mong brand? Kung bibili ako ng kotse para sa mga walang alam na kotse, bili kayo ng mga brand na Asian. Japanese cars. Toyota, Honda. Kasi hindi ko sinasabing yung mga ibang brand, na BMW, Mercedes, number one, kailangan mura yung pyesa. Oo, no? Kasi yung mga European car, yung mga mahihirap na high class, sobrang mahal Pero talaga ng ano yung pyesa. kotse mo ngayon? Ano? European, di ba? European kotse. European. Na European car yan. Hindi. Nakabili ako nung nakakaipon na ako. Nung nakapagnakaw na. Nakapagnakaw na. Nakapagkarnap na dito. Dati sasakyan ko, tanong mo ay Sid, walang aircon. Honda Civic. Di ba? Na white. Masyado ka namang humble. Di ba yung Honda Civic May na white? Honda Civic pero may BMW. Yung nakabili na ako. Huwag kami, boy. Katas ng ano yun. Pag nanakaw pa rin. Karnap. Uy, baka hindi Hindi, siya joke nagnakaw lang, dito. joke lang po. Hindi nagnakaw yan dito. Yeah, hindi ako nagnakaw. Masipag lang talaga si Jabar. Kailangan Magnakaw. magtrabaho ka rito. Oo. Saka matipid. Number one. Yun. Kahit naman lang siguro sa kanya, kahit anong kotse brand, kaya kasi ayusin eh. Hindi ako, nung nag-start ako rito, hindi ako never ako nagkaroon ng brand yung car dito. Puro second hand. Kasi siguro, mekaniko ko, mas reliable sa mga hindi mekaniko na mag-brand nyo kayo kasi hassle pag nagkaroon ng sira. Ang mahal magpagawa, ganyan-ganyan. So, feeling mo, Toyota, ganyan. Toyota, Hyundai, saka yung Saraw. May Saraw dito. Yung Saraw, yung jeep sa atin. Ganda nun. Parang maganda yun. Maganda yung jeep, mga Tamiya. Hindi, yung mga... Hindi, yung mga ganong brand. Pag starting ka pa lang rito. Pero anong car brand ang pinaka-reliable? Isa lang. Ako? Ah. Reliable sa akin. Toyota. Toyota talaga. Toyota. Galing akong Ford, pero kung very reliable na yung easy parts, Toyota talaga. Kasi napakamura ng pyesa, saka napakadaling makabili ng pyesa. Hindi karamihan ng mga high-end brand, ang hirap makahanap ng pyesa, lalo na pag ibang bansa galing, o orderin mo pa doon, dito lagi may stock ang Toyota. Ako I drive a Jeep pero pag bibili ako Hirap, piyesta, diba? mga 2 weeks pa. Tapos expensive talaga. Mahal ang Mahirap mag-maintain. Isang choice mo, wrecker. Oo, wrecker. Pero hindi, ako, kaya kong mag-wrecker kasi Kaya kaya mo kong galing magnakaw. sa sakyan. Doon, bigyan ko lang ng spring roll, okay na. Bigyan ko ng spring roll, hanat ang pyesa. Ganun lang. So, tuwan-tuwa. Ayun na, yung pala, mga Pilipino, ang sarap na sarap sila sa spring roll ng Pilipino. Mga Aussie. Ang laman kasi nung atin, ang sarap. Sa kanila, wala. Sa atin, double dead na pagka botcha. Japan, meron ka bang business o ano na gusto mo i-promote? Wala. Gusto ko sana mag-business ng maliit na talyer sa amin. Oo. Doon sa bahay. Kaso Sa bawal. Pinas. Sa Pinas. Hindi, nagkaroon na ako ron. Kaso kailangan nandun ka. Oo, syempre. Kasi mahirap pag wala ka doon. Hindi mo yung mga contact. Tapos when it comes to money, Oo. mahirap magkakaroon kayo ng siraan. Kahit ka mag-anak mo. Kaya huwag ka mag-business doon nang wala ka. Unless na lang na pagkakatiwalang kapatid mo nga, may nangyayari. Hindi ka sigurado mo. Hindi ko lahat. Makapagnakawang ka. Kaya tinigil ko yun. Tinigil ko yun. Kasi sabi ko, nagnanakaw na nga ako, magnanakaw ka. Paano pamilya natin? Hindi, yung mga side hustle dito, ba ano mo? Nagsaside, Side hustle, kunwari. Oo. Yung sita-sita na gustong magpaayos ng kotse, change oil. Oo. Oo, gumagawa ako Ayun ng... pala si Jabar. Sa mga gustong masiraan ng sasakyan. Gumagawa. Gumagawa. Mechanic ako. Mura lang daw, magkano? Utangin na, ganun. Sorry. Yung typical na change oil, magkano? Depende sa sakyan eh. Pero ang ano ko lang talaga is, nag-charge lang ako pag mag-change oil, 120 lang. Ayun. Ganun lang. Sa kanila yung pyesa.
Sa kanila lahat ng pyesa. Bibigyan nyo na kay Jamar. Bibigyan niyo sa akin, papalitan ko siya. Hindi ako sigurado kung aandar. Ganun naman. Ganun lang kapalit kasi nga mura eh. Gusto mo mandar. Parang may mali. Parang may mali. O yun, kung gusto nyo ng mekaniko na yun, mura at mabilis makakapunta, ito si Jabar. Maraming mekanikong Pilipino rito. Marami kayong pwedeng pagkatiwalaan na Pilipinong mekaniko rito. Kung mag-comment kayo sa namin, sa video namin, kung meron kayong mga tanong pa ulit, gusto nyo itanong sa mga mekaniko, yan, comment nyo lang dyan. Oo. Questions. Sasagutin ko kayo ng di sure. Magko-comment si Jabar, mag-reply sa mga comments nyo. Nabigla ako rito, kinakabahan ako. Basang-basa ako ng ihi ko, boy. Nakailang ihi ako, mga 6 ata. Sabi ko, ba't ganun i-interviewin lang naman ako? Pero nakakabahan. Tugtog natin, hindi ka naman kinakabahan. Tugtog yun kasi parang hindi naman nila malalaman kung anong mali sa katama. Ito parang hindi ako sanay na, uy, walang mura rito. Tangina, hindi ko kaya yun eh. Hindi pwede yun, hindi kaya. So sabi ko, ano na lumabas sa bunganga ako. So sa mga manonood, sorry talagang palamura ako eh. Pagdasal nyo na kaya ako. Unfiltered to, unfiltered. Sa mga last minutes natin, so okay, hot seat na to para sa'yo. Personally. Mabilis lang bago tayo magpaalam. Pabiba Max to Okay, Jabar, kung huling kain mo na ngayong gabi, Di ako kakain. Tragis na tanong yan. anong isang pagkain ang kakainin mo? May goreng. May goreng ang Buhay siya sa bumuhay may sa goreng. akin eh. Hindi ako makakalimot sa pinagmulan ko. May goreng. Walang iwanan. Walang iwanan. Okay, may goreng daw. Anong palabas o movie na kahit paulit-ulit mong napanood na hindi mo pa napagkasawaan? Yung ano, Ang copy tayo, pre. ang kuko ng dragon at pakpak ng ipis. Hindi. Spider-Man. Ba, hindi mo ka Spider-Man? Spider-Man. Kasi- Kasi ko yung ganda ng Spider-Man eh. Yung lahat ng, ilan na yung Spider-Man na lumabas? Dami na. Dami na. Dami na. Kaya ako gustong gusto doon. Hinihintay kong lalabas yung gagamboy. Hinihintay ko si Bong Navarro sa si Elastic Man eh. Pero maganda. Yun yung mga paborito ko. Si Gagamboy. Tsaka sa Elastic Man, di ba? Okay, last question. Last question. Ano yung kanta na lagi mong pinapakinggan o kaya sa playlist mo na kapag nagda-drive ka na mag-isa, ginagawa mong concert ngayon, kinakanta mo. Parang na-LSS Oo. ka. Pero medyo nahihiya kang amining paborito mo to. Yung ano, ang shot na oingongi. Meron siyang broken man. Joke lang ha. May marami akong tropang ngongo. Tropa. Joke lang ha. Mga tropa ko lahat ng ngongo. Hindi ko inaano. Hindi, yung... Wala nang sinagot na tama si Jabar eh. Guess lang po namin si Jabar. Si Bali mo, hindi na mauulit to. No? Hindi nga, Ano? Pero bang kanta na gano'n? Ano ba? Kisap mata. Kisap mata. Dahil sa mata ko, kirat mata. Tanggalin mo na. Sa I reveal sa bago sa makakita. Yun, no? So lamang ako, yung isa nagtatrabaho, yung isa tulog overtime. Isasama ka namin, kapsun yan. Gusto mo ba? Sige. Oo. Sa mga tropa ko dyan, kirat. Kunin mo yung mga tropa yan. Sama natin yan. Yan. Actually, dapat nung tugtog na rin ng gabi, sabi ko, asan yung mga shades nyo? Mag-shades tayo. Diba? Nahirapan ako, pikit na nga mata ko, ang dilim-dilim pa. Gusto niya mag-shades eh. Sabi ko, parang alanganin ako, malaglag ako doon. Pero isang team, wala eh. Sino ba? Ako. Hindi, meron ka nun. Meron ako. Kaya kasana nito na. Pero sa kay Jabar yung kantang Kisap Mata kasi pwede siyang maging kirat mata. Kirat mata. Siya, yung tukin. Kabila. Hindi, lagi daw siyang sleepy. Parang yung akin joke sa inyo personal. Parang mali ang token. Parang gusto mo sa live, magkasiraan tayo rito. Sabi mo noon, nung gabi na yun, nung nagsis ang tukin na. Sabi mo, may sinabi ko, tawa ko ng tawa eh. Hindi ka na maalala, pre. Sabi mo na, ang tukin, our next song, Like My Eyes. Like my eyes. Oh, Like my eyes sleepy. Why are you laughing? Why you laugh? Boy, pakita mo nga yung mata mo sa kanila. Pakita mo nga. Yan. Pakita mo. Yan, ganyan po siya normal. Ano ba, accident ka pre? Abnormal po. Abnormal daw. Ang nangyari sa mata ko, ito totoo talaga to. Ang hindi talaga, ang tawag dito? Hindi siya Inborn. inborn. So, ang kwento sa akin ng nanay ko, so nung
pinagbubuntis niya raw ako. Ewan ko, sabi nila, ano yung tawag doon? Naglilihi. Oo, Naglilihi. Pero ang naaalala ko nun, palabas na ako. Hindi totoo to. Naalala mo? Lagi ano ka? Naalala mo, baby ka pa lang? Hindi ko alam. Nare-recall ko. Hindi ko sure. Di namin alam kung anong paniniwalaan sa'yo. Hindi. Hindi, walang talk shit to. Ito ngayon lang, walang talk shit to. Kasi ito nga. So nung palabas ako nun, naalala ko, parang, ewan ko parang napapanaginipan ko siya na may liwanag literal na, walang talk shit to Parang nung palabas ako, tapos dumilim ulit. Parang ganun na yung naalala ko eh. Tapos parang natusok ako. Doon nung natusok ako, paglabas sa akin, sabi ko, putang ina yung tatay ko. Tinamaan ako sa... Kaya nagkagat yung mata ko. Hindi, joke lang. Hindi. Ang kwento talaga sa akin, nung hinahatak ako, sabi buhay yung bata, sabi nun mayordomo, ang tawag doon? Basta hindi yung... Kumadrona. So, mayordomo. So, nung hinahatak ko, sabi, ay, okay pa yung bata, umiiyak ako, di ba ganun pag umiiyak? Kung gusto ko lang makapagsalita ng tarantado ka, iniipit mo yung mata ko, kaya ako umiiyak, kinahatak mo, nakaganon na ako. Ano dahil doon? Hindi. Pinanganak. Pabigay sa inyo, kayo maniniwala ka dyan ba? Hindi, pinanganak ako, ganito daw. Ganito okay. talaga, ganito siya pinanganak. Kaya nung nakita ko ng nanay ko, tangina, 9 na buwan, ito lang. Bubisit ka na lang eh. Eto, bago tayo mamaalam. Jabar, kung may moto ka sa buhay, anong pakialam namin? Hindi, kung may moto ka sa buhay, ano yun at bakit? Ano, yung, tangin ang hirap English kasi yung... Moto niya kasi, honesty is the best policy. Oo. Nasasaktan na ako. Sabi ko, yung motto ko, keep off the grass. Hindi yung ano yan. yun lang ba? Tapos, don't open if the seal is broken. Saan na lang pa ako? Hindi. Ang motto ko, yung narinig ko lang rin to kaya na behind the clouds. Yung siyempre nakalipad ka rito pa Australia, behind the clouds, there's an airplane. Motto ko sa buhay. Hindi, ang motto ko talaga sa buhay is wala talaga akong may sasagot. Wala kasi wala siyang moto sa buhay kasi wala siyang kwenta. Kasi wala rin akong moto. Hindi, wala. Wala akong moto sa buhay. Parang kung ano lang yung nangyari sa buhay ko, lagi ako nagpapasalamat. Di ako naniniwala sa Lord nung umpisa, pero kailangan magtiwala ka sa Kanya. Muslim ka, di ba? Little background. Iglesia sa El Shaddai. Hindi, joke lang. Hindi, Muslim sa Jabar. Half Muslim. Kaya ganito yung mata ko eh. Half Muslim, half pitbull. Half German, half Shepherd. Muslim ako. So, yung papa ko, pure Muslim. Nanay ko, Catholic. Half nga, pre. Kaya nga ganito yung mata ko eh. Ganon ang talagang ano. Pero, Mamimili ka ba? pinapipili ko nung buhay ang airpot ko. So, nung sabi ko sa airpot ko, parang sabi ko, hindi ko kaya mag-Muslim. Ay sa, hindi ko alam kung ano yung pathway ko. Pero no choice ka. So, nung nangyari sa akin, nung bago siya mamatay, pinasabi niya sa akin, okay lang na kahit ano, basta may naniniwala ka sa Diyos. Yun lang. Hindi na ako, kaya hanggang ngayon, gitna lang ako. Nire-respeto ko lahat ng may religion. Ganyan. Hybrid pala to si Japan, hybrid. Oo, dapat sa lahat ka para marami kang tropa. Siyempre, ang hirap kaya nung konti lang tropa mo, iba-ibang religion. Putang hirap magnakaw ng ganun. Isa lang, Katoliko, makikilala ka nila. Kaya mas maganda, maraming lahi. Pag gano'n, putang ina to iba na naman to Daming client eh. Aming kliyente. Yun, guys, yun si Jabar. May gusto ka bang batiin? Ano ba full name mo, pre? Jabar talaga. Yung parang putok sa Pilipinas, Jabar. Jabar ka na naman. Jabar Limbona talaga. Jabar Limbona. Kaya Jabar Muslim. Shout out sa mga nag-invite sa akin diyan. Sino ko rin? Si Paul sa Sino ulit? Hindi, si Gab sa keyboardist. Salamat sa mga sumusuporta ng vlog nila na After Hours is Pakol. Joke lang. Next time, Zoom ka na lang ha. After Hours podcast. Yo. So sa mga dyan, please, Batiin mo mga mo. sa mga tropa ko dito sa Townsville sa Pilipinas, nanood kayo ng podcast nila and support guys the Filipino channel.
channel. Para at least pare-parehas tayong magnakaw. At saka para mabigyan natin sila ng information sa mga inahin. Oo, yung buhay. Yung buhay sa Australia. So yung ano palang podcast, yung more on like OFW. Lifestyle dito Lifestyle sa ko. Australia. Okay. Mm-mm. Para marami kayong matututunan na hindi madaling mag-abroad, pero magiging madali siya kung magre-respeto ka sa mga bawat nakakasama mo. Ganun lang yan. Yung realidad, di ba? Pag-abroad. Magkaya pa tayo dito. May babati ka ba? Mabati ka? Hindi, bati mo muna yung pamilya mo. Binabati ko nga pala yung asawa ko, si Hazel, Kapungkol, mga anak ko. Hi, nanay. Si Ziana Trish, si Lil Wayne, si Ayon, saka sa lahat ng mga kamag-anak ko, yung mga kadroga ko dyan. Yung mga tropa ko, Sa mga Pinas, mekaniko sa sa Pilipinas, shout out, support. Saka sa mga tropa ko rito, sa mga nagkikibigan ko, shout out sa inyo lahat. Support, lagi nyo po kami i-support. Yun. Ikaw. Yun pa din, shoutout sa mga nasa bahay namin dyan. Nasa TV na ako ulit. Woo! I-shoutout sa mga nasa Artista bahay na ako. namin. Shoutout mo ka nanay ko, boy. Shoutout si Tita Yesa Bibar. Yung nanay ni Sid na hindi siya pala mura. Never nagmura sa tarang buhay niya. Baka Diyos. Tapos bubulong sa gilid. Ina naman, tagal. Inang tagal ah. Ang tagal dito, nangangawit na ako ah. Lahat nagtitv lang ako ngayon eh. Shoutout sa lahat. Shoutout sa baby ko, si Luis. Yun. Baby, did you eat na ba? I love you. Chup chup. Yun lang naman. Thank you. Shoutout mo pre. May asawa ka na ba? Wala pa eh. Wala pa. Girlfriend. Hanapan mo nga, hanapan mo, Wala Jabar. rin. Hanapan mo. Kaibigan ako. Kilala rin niya. Kilala ko rin? Darating yan. Darating Gusto yan. kong batiin yung mga viewers natin, yung mga lagi nagda-likes ng ano natin, ng page natin. Ay, yung nakita ko yun. 3 sila. Kayo rin eh. Gusto ko yung mga number 1 na namin dyan, likers namin. Salamat. Kasi alam namin nagsisimula pa tayo. Sana tuloy-tuloy lang. Di ba? Gusto rin batiin yung mga tropa ko dyan sa Melbourne, yung mga... Galing ka ba, Melbourne? Ay, plug mo yung ano mo, itugtugan nyo sa Melbourne. Sa August August. 29 guys, andyan na ulit ako sa The Amazing Grace Restaurant. Meron kami tugtugan dyan. Yun. Ano yun? Samahan nyo kami. Ha? Banda rin. Banda rin. Banda. Okay. Okay. Masarap mga tugtog doon na Melbourne ah. Ano yun? Parang Filipino Festival? Parang Philo Fest din. Ayun, tapos yung mga tropa ko rito na sa Townsville. Hindi ka sure kung tropa mo kami. Mga tropa ko dyan na hindi pa nakapanood ng vlog ng podcast namin, sorry. Panoodin nyo kami. Supportahan nyo kami, di ba? Kasi... Narinig sa ano, pre? Kaya ako pala ginagawa. Hindi, yun, yung mga kaibigan namin, supportahan nyo kami. Subscribe lang kayo. Baka ganun. Like and subscribe. Maganda naman yung mga... Like, share, and subscribe. Yun. Dali mo, Jabar. Okay, Tito Gab, may babatingin ka ba? Yung nanay tatay ko sa Pilipinas. Hello. Padala ka na daw pera. Papadala. Kaya nga di ko binati nanay ko eh. Alam ko ganyan mangyayari. Yung family ko rin sa Pilipinas. Ayun. Sana naman ka naman. Get well soon po. Oo. Susunod, jamming naman. Sa ano natin, no? Again, shout out sa Rolly Poly. Rolly Poly. Sobrang thank you sa for, sponsorship sa sponsoring. inumin namin. Next time, sana, meron pa. Next time meron tayong mga siguro yung mga faceless naman nila yun. No, truly, we appreciate our friends from Rolly Poly. Thank you very much. Thank you very much. Guys, sa mga listeners, please puntahan nyo sila, support local business. Sarap. Family owned. Okay, so we'll give the details here somewhere. Ayun. So next time naman, kung pa-invite niyo ako, jamming naman. Jamming sa mga... Doon talaga kami nagkakilala. Next time, kasama tayo Jabar. Salamat pre. Layan boy. Kung gayaan pa tayo dito. Okay na. Thank you. Kasi kahit busy yan, pumunta yan. Oo. Aga nga niya kanina. Aga ko, alas 4, gising na ako eh. Ang ayun eh. Call time nyo, 9:40 eh. Ano sabi ng call time namin? 9:40. 9:40. Alas 4 boy, gumising ako. Naligo ako ng 4:30. Di siya nakapagnakaw. Para lang dito. Sabi ko, naka-excite. Naka-anim na ihi ako, di ba sinabi ko sa inyo? Grabe yung kaba ko eh. Ganito pala mag-podcast. Parang normal ka lang. Pintuan lang. Kwentuhan lang. Tapos kagaguhan lang. Manood kayo ng buhay ko. Wala kayong matututunan. Putragis. Hindi, pero maganda. Maganda. Ang ganda ng Gulat pagkapangit. ako eh. Yung palang story ni ano eh, no? Jabar.
Jabar. Next few episodes, hopefully, ma-invite ulit si Jabar. Mga plastic, hindi naman nyo i-invite na. So, last na to ha. Di na talaga. Tapos sabihin ni Sid, simula nang tinawag mo ang tuta, di ko pa narinig yan ha. Dinamdam ba rin sila? Dinamdam eh. Tanga, hindi mo naman ako tinatawag na tuta, tragis ka. Sa video pa. Pero ano, kamusta experience? Okay naman. Okay naman. Okay siya. Una nakakaba. Hindi ka naman nilagnat. Papawis kilig-kilig ko. Kanan lang. Pero tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy eh. Sabi niyo kasi maging normal lang eh. Sabi ko po, ang hirap nun sa akin kasi abnormal ako eh. Ayun. Boss Jeff, ikaw nang bahala rito. Yun. Shout out sa editor. Shout out kay Kuya Jeff. This is the After Hour Sessions podcast. Till next episode, guys. Thank you. Alakpakan natin ang isa't isa. Salamat, share and like and subscribe. Alright. Thanks guys for Alright, watching. thank you. Love you all. The After Hours Session podcast and music collection.